Hola Kafalcos, your medic Rio is back again, and we are on the last 2 days of our rig move from Nairia to Hafar Al Batin. At kung inyong makita, this is the current view of our rig. Yung tower na nakita ninyo before, na moved na siya sa aming new location. Our main camp also has been moved. And for sure nakarating na kaninang hapon there. Ibig sabihin ngayon ang natitira na lang po are the offices, yung mga offices. Saan ba? Ayan, yung mga offices na lang. Kita ko. Yan, yung mga cabins na lang, offices. Rig camp na tinatawag namin. So may araw pa, hindi tayo nakalabas the past 3 days dahil nag sandstorm po dito. Malakas po ang hangin and we were surrounded by lots of dust kasi nga sandstorm. At babawiin natin ngayon. We will do our walking exercise again. And balak ko pong pumunta doon sa isang ka-roof or ship na nakita ko malapit dito sa aming location. Yan, yung area na iyan there. It's far, it's quite far, maybe wait. It's quite far from the current from my current position, pero gagawin nating exercise. Tapos actually nakapunta na po ako doon, and the caretaker was Sudanese. Mag-isa lang siya, so mamaya during my walking exercise plano kong bibigyan siya or magdadala ako ng ipapakita ko sa inyo. Wait. Charan! So, bibigyan natin ng laban. Bibigyan natin, check ko na kanina, October 3 ang expiration date. Then, ito October 4. Chapati or yogurt. Then, may gatas tayong ibibigay. Some fruits na kailangan din nila, and the cold water. Yun, then may dala din akong cold water para sa akin. Always nagdadala during walking exercise. So there, magre-ready na po tayo. Then dadalhin ko na ito. And come with me as we do our walking exercise again, para makita natin or makita din ninyo ang caretaker doon sa sinabi kong sheep farm. Hindi naman siya masasabing sheep farm dahil temporary lang siya for sure dyan. Hindi siya magbi-build ng farm niya dyan or yung mga bahay-bahay dahil walang maraming grass dito ngayon. Please stand by, Kafalcos, as I bring this hadiah, as I bring this fruits, pasalubong sa ating nag-iisang camel caretaker. Mahirap ang buhay nila. When I visited his room, walang AC, tapos ngayon medyo sobrang init. Pero after nung sandstorm 3 days ago, medyo umayos-ayos na. Hindi na ganun ka-humid. Wait lang guys. Wait lang. So there, ito na. Yun na yung rig. Tapos yan yung pupuntahan natin. Medyo malayo siya.
lang. There. So, nagsistart na ulit tayo. Malayo-layo pa. Paikot pa tayo doon. Ang layo. Malayo pa. So, puputol-putulin lang po natin ang ating journey. Dahil kung isi-straight natin record from there to our target, baka mga abutin tayo ng 20 minutes. So, ikakat-cut lang po natin. Please hold on and stand by. So, medyo nasa gitna na tayo ng distansya. Yung lights, yan po ang ating rig. So, malayo-layo na tayo. Saan ba? Ayan. Malayo-layo na tayo. And maybe 5 minutes more, we will reach our destination. Mabilis lang na matapos ang aming rig move dahil for the information of everybody, I am working at a Chinese Saudi Aramco rig contractor. So maraming mga Chinese sa aming location. There are Saudis also, pero sa drilling operations maraming mga Chinese na crew. And one noticeable, very noticeable characteristic ng mga Chinese talaga, mabibili sila gumalaw and they are very hardworking. Trabaho talaga ang priority nila. Trabaho smoking, no. Some of them do not smoke, pero majority sa kanila parang smoker parang yun yung nanonotice ko. Pero when it comes to work, pagdating sa trabaho talaga, isa talaga sa lahi o race na napaka-workaholic at napaka-hardworking Chinese. They're very hardworking crew. Then very parang hindi sila napapagod. They have this Chinese tea, different types of tea na galing pa ng China. Then what I noticed one of the things that I noticed sa kanila is that they rarely take medicines or those synthetic medicines na matatagpuan sa pangkaraniwang clinic and the hospitals. Bihira lang yan sila magtitake ng mga gamot-gamot dahil may mga supplements sila na galing sa China, may mga own sila na herbal medicines na galing sa kanila. So that's a bit of information lang galing based sa observation ko working with the Chinese crew. At there, medyo malayo-layo pa ang ating pupuntiryahin. So enough for that for now. We will walk again. Stand by. Another stop muna tayo. Hindi pala siya 5 minutes. Nag-walk na tayo ng 5 minutes pero malayo-layo pa tayo. Yan pa siya oh. So malayo-layo pa siya. At nadaan tayo dito sa green. May green dito na grasses pero hindi ko alam. Yan oh. Hindi ko alam kung no idea if kinakain ba ito ng sheep. Pero parang hindi. Kasi hindi siya kinuha no, hindi siya tinatouch, hindi siya pinapakialaman ng sheep. I don't know also if camels eat this type of grass. So there. Tuloy tayo ka-Falcos. Tuloy tayo papunta sa ating destination. Stand by. Madilim na, hindi pa tayo nakarating. So ipapakita ko na lang ang sheep. Yan pa ang ating tutunguhin. So madilim na.
Possibly I will stop the video here. Pero itutuloy ko ang pagbibigay ng ating ayuda. There. Bibigay natin iyan. Until next time, Kafalcos. Sadly, I cannot take video there. Bukod sa madilim, of course, sa kultura din nila, hindi natin sila kilala, so I won't take a video there. Pero yan pa po ang ating lalakarin. Kung nakikita ninyo, ships iyan. Then ang may lights, yan yung bahay or room. Yan lang muna for now, Kafalcos. We will itutuloy natin ang pagbigay nitong ayuda. Sharing the blessing. Char. Thank you very much. Adios. Goodbye.